Usapang totoo, walang preno. You under Vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang gabi. Pag-usapan natin mga ka-Wonder, itong naging desisyon na may nagdi-disagree dito sa pagpiyansa ni Bong Revilla mga ka-Wonder. Kasi alam natin na kapag ang kaso is plunder, usually hindi siya bailable. Dalo na sa bigat ng kaso dahil ang involved dito is 92 million something. Napakalaking pera po niyan. But before that mga ka-Wonder, please don't forget to subscribe to our YouTube channel, Wonder Vlogcaster. 100% libre po ang pag-subscribe. Click nyo po yung subscribe button, lalabas yung bell icon. Piliin nyo yung all. Marami pong salamat. So yun nga, itong isang justice, associate justice, nagkaroon siya ng pagtutol dito sa naging decision mga ka-Wonder, dito sa pag-allow ng pag-post ng bail ni Bong Revilla, dyan sa Sandigan Bayan. Kaya nga mga ka-Wonder, na nabanggit ko nga na parang bakit ito napiyansahan? 1 milyon ang laki, 1 milyon. Ngayon, natutol itong si Associate Justice Carl Miranda, na mukhang hindi nagkaisa mga ka-Wonder itong Sandigang Bayan. Yung Sandigang Bayan, malapit lang yan dyan sa amin mga ka-Wonder, dyan lang yan sa Batasan. Yan yung tinatawag na criminal court. Lahat ng mga alam natin, kapag dumating na sa Sandigan Bayan yung kaso mo, bilangin mo lang yung araw o sandali, aarestuin ka na. So mukhang hindi nagkasundo, yun ang atin nakikita, sa ayon dito kay Associate Justice. Nagabagamat mga ka-Wonder, pinayagan ng mayorya. Pag sinabing mayorya, ibig sabihin hindi lang isang tao ang nagbotohan dyan. Mayorya ng Sandigan Bayan, 3rd Division. Itong pagpiyansa ng dating senador na si Bong Revilla. Hindi sumang-ayon dito si Associate Justice Miranda mga ka-Wonder. Kaya naglabas siya ng sinasabing dissenting opinion. Ito yung mga opinion mga ka-Wonder, itong sinasabing dissenting opinion na ifina-file o sinasabi kapag hindi ka sang-ayon sa naging desisyon ninyo as a group, kagaya ng ginawa nitong si Alan Cayetano, nitong sa paglabas na pag-agree nila Cheese nila na itong mga documents na hinihingi, gaya nitong mga SALN, itong bank records, AMLAC, PIR na ipinadala, hindi siya nagsasang-ayon dyan. Ganon din mga ka-Wonder, pero itong ginawa ni attorney ni Associate Justice Miranda, naglabas siya ng dissenting opinion. Ito yung nagpapaliwanag mga ka-Wonder, kung bakit para sa kanya, yung sa kanyang pananaw mga ka-Wonder ay hindi dapat pinagkalooban ng bail o piyansa itong si Alan Cayetano, itong si Bong Revilla mga ka-Wonder. Kaya nga nakakapagtaka dahil yung kaso na yan is usually kapag sinabi mong ganyang kaso malversation, graft, plunder, pero at saka depende pa sa may nagsabing abogado mga ka-Wonder na sabi niya pwede, depende lang sa kaso, may nagsabing hindi natin alam sa kanila, meron kasi silang mga parameters na basihan. And in this case mga ka-Wonder, ayon kay Associate Miranda na parang hindi dapat pinayagan. So ibig sabihin may mga sa parameters nila nakikita nila na yung ganito ay hindi dapat inahayaang mag-post ng bail. Kasi naniniwala mga ka-Wonder, itong si Justice Miranda na yung kasong malversation ay ng pampublikong pondo. Ginamit dito kasi pera ng taong bayan. Yan ang kinakaharap na kaso nitong si Bong Revilla, na 92.8 million na flood control project sa Pandi, Bulacan. Kaya yung sinasabi nila na walang napakulong si PBBM na isa lang, mali. 2 na. Itong si Jinggoy at saka itong si Bong. Si Marcoleta, iba yung kaso. Pero itong mga small, siguro sabihin natin level B, mga level B na mga sangkot sa flood control gaya ni Diskaya, nakulong na rin. At yung allegation mga ka-Wonder niya yan, ay may kinalaman mga ka-Wonder sa maling paggamit o pagkawala ng pondo ng pamahalaan. Ang sinabi nga ron mga ka-Wonder, kickback. Nangikback
Itong uso, yan ang ginagawa. Insertion, kickbacks, overpricing, cut, no? Ilang porsyento, may mga ganyan. Ito sa project na to, 20% siya dyan. Makukuha niya yan. So kaya gustong-gusto nila magka-proyekto. At isa pa, naniniwala din si Justice Miranda, mga ka-wonder, na malakas ang ebidensya laban dito kay Bong Revilla. Kaya nga yan, nakulong. No? Yung pangunahing batayan niya, mga ka-wonder, sa kanyang paniwala, hindi lang to basta paniwala, justice yan eh. Isa yan sa mga erudites when it comes to law, constitution, no? Na malakas ang ebidensya ng prosecution, no? Yung siyang umusig sa kanya. No? Kasi sa ilalim, mga ka-wonder, ng constitution natin, yung Philippine Constitution 1987, kung may ebidensya sa pagkakasala, ituturing ito, mga ka-wonder, na malakas sa isang kaso, no, na may mabigat na parusa. Maari kasi, mga ka-wonder, na hindi payagan ang piyansa pag mabigat ang parusa. Sabi nga nila, 6 years above. Hindi na iiral yung immunity dyan sa isang senado. 6 years pababa, pwede. No? Yun yung mga isa sa parameters. Pero sa Constitution natin, mga ka-wonder, na kung ang ebidensya nitong kasalanan, nitong si Bong Revilla, ay naituturing, mga ka-wonder, na malakas, no? At isang kaso na mabigat yung parusa, dapat hindi yan pinapayagan, mga ka-wonder, na magpiyansa. Yan yun eh. Kaya nung sinusuri yung kabuang ebidensya, mga ka-wonder, nakita, binasa ko rin, no? Nagsabi nga itong si Justice na nag-cite siya ng kanyang yung sinasabing decent, na hindi lamang sa paisa-isa, mga ka-wonder, na dokumento ang dapat tignan dyan. No? Yun yung sinasabi niya, itong si Justice Miranda. No, dapat, mga ka-wonder, pag-ugnayin, no, yung mga testimonya ng mga nag-witness, no? Itong mga dokumento, kaya nga sa korte, again, laging sinasabi na yung mga term na subpoena ad testificandum, subpoena duces tecum, yan yung mga mahalagang ebidensya na dapat daw pag-ugnayin, no? At yung iba pang ebidensya, mga ka-wonder, para makita yung kabuang larawan nung kaso. Yung kabuuan, hindi lang yung paisa-isa, yung sinasabing fragment lang at dun ka na magde-decide, no? At isa pa dun, mga ka-wonder, itong laman ng decent niya, yung pananaw, nakikita rin yung probable accountability. No, ayon kasi sa kanyang pagsusuri, so in-scrutinize ito, no, sa ilalim ng kanyang lente, no, may sapat, mga ka-wonder, na indication na maaring may pananagutan itong si Bong Revilla, mga ka-wonder, no, na talagang nakita niya na may indikasyon, no? At hindi pa ito, mga ka-wonder, nangangahulog ang guilty na si Revilla. Pero, mga ka-wonder, sapat daw, no, itong kanyang hindi dapat siya pagkalooban o hindi dapat sapat. Hindi sapat yung nakikita niya na hindi naman sinabing guilty, no? Kasi nga ito yung nakakulong, nililitis pa, no, nakapag-bail nga na hindi naman daw yan nangangahulog ang guilty si Bong Revilla. Pero dun sa sinasabing ebidensya na sapat na para hindi daw bigyan ng bail itong si Bong Revilla. Pero binigyan pa rin ng bail. Ngayon, nagtanong sa akin tong kilala ko. Pinsan ko nagtanong, ano ba yung layunin ng bail na yan? No, yung bail dyan sa hearing. Ito, mga ka-wonder, pinaliliwanag kasi ng decent na ginawa ni Miranda na ang bail hearing ay hindi pa paglilitis kung guilty ka o innocent ka, itong akusado, itong si Bong Revilla. Ang layunin yan, mga ka-wonder, no? Ito kung aalamin natin, ito lang ang layunin yan, alamin kung malakas o mahina yung ebidensya ng prosecution. Pero sabi nga ni Miranda, sapat na, malakas nga ang ebidensya nitong prosecution. Pero bakit pa rin binigyan siya ng bail? Di ba, mga ka-wonder? Bakit? Justice na yung nagsasalita, Kaya nakikita rito, mga ka-wonder, no, na nabubutasan itong pagprotekta sa integrity ng justice. No? May butas ba? May mali ba? Kasi nasisira dyan yung integridad ng hustisya na pinapairal dyan sa Sandigan Bayan. No? Kasi para kay Justice Miranda, mga ka-wonder,
yung pagbibigay ng bail, no? Sa kabila, mga ka-wonder, nang nakikita niyang malalakas na ebidensya, malalakas na, ibig sabihin maraming ebidensya, malalakas na ebidensya, ay maaring hindi naaayon sa pamantayan ng batas. Itong ginawa ng parameter nitong ibang nagbigay ng bail, no? Na hindi naaayon sa pamantayan, sa standard ng batas. Binigyan din dito sa dissent ni Miranda, mga ka-wonder, no? Yung kalagahan ng mahigpit na pagsunod dito sa sinasabing legal, yung legal standards, no, ng pamantayan kapag sila ay magdedesisyon. No? Kaya nga natatanong niya itong mga nabanggit natin. Naku-question kasi rito yung credibility ng hustisya. Diba? Paano uusad yung bansa natin? Paano tayo aayos? O imbestigahan, pananagutin. Tapos biglang magkakaroon ng ganun na hindi naman standard ang pagpapasya. No? Nasisira ang hustisya. No? Although, mga ka-wonder, hindi pa pinal ang desisyon sa kaso, pero mahalaga ring tandaan, mga ka-wonder, no? Na itong sinasabi ni Attorney Miranda, yung sinasabing dissenting opinion, na hindi pa pinal ang hatol, mga ka-wonder. Isa lang itong sinasabing legal na opinion. Kaya nga sabi, opinion niya pero legal, bilang abogado, bilang justice, bilang isang, anong tawag sa kanya? Pag nandiyan ka sa mga ganyang posisyon, mahistrado. No? Bilang isang mahistrado, wag yung titingnan lang ito na isang ordinaryong tao. Associate Justice po itong nagsasalita. No? Kaya yung sinasabing pangunahing kaso dyan, no, ay magpapatuloy hanggang magkaroon ng final o pinal na desisyon. At yung desisyon, mga ka-wonder, ay batay doon sa lahat, no, ng ebidensyang inihaharap. Yun ang dapat na na mga na i-consider diyan, mga ka-wonder. No, ngayon, anong ibig sabihin ngayon? Ipapaliwanag natin kasi may nagkausap ako kanina na nabasa nga natin ito. Ano ba yung ibig sabihin ng dissenting opinion? Kagaya nga na sinabi ko, kagaya ng ginawa ni Senator Alan, na hindi siya sang-ayon sa desisyon ng Senado na dalihin nga itong mga mahiwagang box ni Sara, yung mga document diyan, no? Ang ibig sabihin niya, mga ka-wonder, itong dissenting opinion nga no, na ito ay nagpapakita na may pagkakaibang interpretasyon o interpretation ng isang mahistrado o ng mga mahistrado sa parehong ebidensya. No, pareho naman yung ebidensya, pero yung kanilang interpretation magkakaiba. Ba't ganun? Di ba? Bahagi ito, mga ka-wonder, normal yan, kahit dyan sa Senado Di ba? Nagkakaiba-iba ng mga opinion, no? Kasi bahagi ito, mga ka-wonder, ng normal na process, no, ng hudikatura, no, na nagpapakita ng kalayaan ng bawat hukom, no, nang magbigay o sa pagbibigay nilang kanilang legal na pagsusuri. Kasi iba-iba yan, may iba-ibang school of thoughts, iba-ibang opinion, no? May ability tayo may logic tayo, na mayroon tayong ability to reason out. Kaya iba-iba yan, kaya nagiging normal yung ganyang proseso. Pero magandang ang punto rito, mga ka-wonder, no? Yung magiging magandang aral sa atin. Sa atin na hindi naman tayo mga mahistrado, hindi naman tayo mga lawyers o legal practitioner. No? Mahalaga nating aralin. Dapat nga yung mga content creator nakakapag-bigay ng aral, no? Influencer ka nga Kaya dito sa channel natin, we make sure na hindi lang tayo nagpapatawa dito na nagmumura o hindi naman tayo nagmumura na kung ano-anong part ng kung ano, we make sure na may matututunan sa atin yung ating mga viewers and subscribers. No, kaya mahalagang aral, mga ka-wonder, yung grant o denial ng bail ay hindi automatic yan, mga ka-wonder. O nangangahulugang guilty ito si Bong Revilla. O inosente siya. No, itong isang akusado. No, ang tunay, mga ka-wonder, na magiging dapat batayan, gaya nga ng sinabi ni Justice Miranda, no, batayan ng pananagutan ay yung maging resulta ng buong paglilitis. No, hindi pa naman tapos Yan ang iisipin natin, tandaan. At yung magkaibang pananaw, mga ka-wonder, nitong mga justices na normal nga sa mga prosesong ganyan. Itong mga kagaya itong mga maestrado
na nagpapakita na ang batas ay nakabatay mga ka-wonder sa masusing pagsusuri ng mga ebidensya, no? At legal na argumento, hindi yung opinion lamang. Kaya nga sinasabi rito, opinion lang ito ni Justice Miranda. But then again, ito'y opinion ng isang maestrado na hindi lang ordinaryong tao, na yun ang kanyang nakita, na gusto ko lang ibahagi sa inyo. Na kahit ako nagtaka na-shock nga ako, wow, nag-grant ng bail, magkano? Tumataginting na 1 million. Diba? Paano yung kay Jinggoy? Diba? Baka mamaya ganun din mangyari. Sabi ni Jinggoy, bakit si Bong Revilla? No, bakit nakapag-bail yan? Baka kasi magkaganon, nabubutas yung justisya. Kaya nga yan yung opinion, dissenting opinion ni Miranda, na dapat din natin pag-aralan. No, na para hindi pagtawanan yung ating justice system dito sa Pilipinas. Kayo mga ka-wonder, sa tingin nyo ba dapat pinayagan mag-bail si Bong Revilla? Hanggang dito na tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa at mareaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. And please share this video na mula sa isang maestrado, Associate Justice, na ayon sa kanyang dissenting opinion, na hindi dapat pinayagang mag-post ng bail itong si Bong Revilla dahil sa kaso niya, sa bigat ng kaso. Please subscribe, hit the notification bell icon, and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.